Sabrina Iha, magtapat ka nga sa akin. Buntis ka ba? Buntis? Nagpapatawa ho yata kayo na eh. Baka po sa kinain ko lang, kaya ako nagkakaganit. Oh! Anak, ilang araw na kitang napapansing ganyan. Ba't kaya hindi ka nilang magpatingin? Sasamahan kita sa bayan bukas para... Sa tiyan ko, Inay, may gumagalaw. Parang may sumisipa, Nay. Ano? Ay, halika nga. Oh, Diyos ko, anak. Matigas itong puson mo. Parang may bata nga sa loob. Hindi ka nga kaya buntis, anak? Inay, imposible ho yun. Paano ako mabubuntis? Kung kahit kailan, hindi pa naman ako nagkaroon ng nobyo. Ano ang gagawin mo kung isang araw may lumapit sa iyong isang napakagandang dalaga na humihingi ng tulong dahil siya raw ay buntis? Pero iginigiit niyang wala pa siyang karanasan sa pakikipagtalik. Maniniwala ka ba sa kanya o iisipin mong nababaliw na siya? Sabihin ang sagot mo sa comment section ng ating video at babasahin namin. At bago natin ipagpatuloy ang kwento, nais ko lang din idagdag na abangan ang bago nating channel, Miss Rose, na maghahatid ng mga kwentong horror tungkol sa mga aswang, mga nilalang ng gabi, at mga karanasang hindi maipaliwanag ng siyensya. Kung handa na kayong makinig sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso, huwag kalimutang abangan ang Miss Rose. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne, pati na rin sa lahat ng mga nakikinig dito sa channel ng Kwentong Takip Siling. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jules, hindi ko po tunay na pangalan. 28 anyos at mula ako sa angkan ng mga babaylan. Dati ako nagtatrabaho sa isang BPO company pero kalaunan ay mas pinili kong rumakit bilang psychic sa isang sulok ng Quiapo noon. Nanggagamot ng may sakit, ng huhula, nagpapalayas ng masasamang sapi, at nagbibigay ng spiritual advice. Yan ang mga ginagawa ko noon kapag may kliyenteng lumalapit sa akin. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isa sa mga kasong hinding-hindi ko kailanman malilimutan. Nangyari ito noong taong 2005, nang dalawin ako ng dati kong katrabahong si Josa. Kasama ang pinsan nitong si Sabrina. Hindi ko naman akalaing ang kasong ilalapit pala nila sa akin noong mga panahong yon ay magiging mahalagang bahagi pala ng buhay ko. Pero bago ko nga pala ituloy ang pagsasalaysay, gusto ko lamang pong ipaalam sa mga kapwa ko listeners dito na ang kwento kong ito ay dito ko lamang ipinadala sa channel ng Kwentong Takip Siling at wala ng iba. Tanging sila lamang po ang binibigyan ko ng karapatang isalaysay ang kwentong ito. Kaya kung maririnig ninyo ito sa iba, sana ay pakireport na lamang po. Yun lamang po at ipagpapatuloy ko na ang storya. Oh, di ba sinabi ko na sa'yo, te, iwan mo na yung asawa mong batugan. Wala kang mapapala dyan. Tingnan mo itong baraha, oh. Puro kamalasan ang dala ng lalaking yan sa buhay mo. Mahal ko po kasi eh. Baka pwede niyo po ako bigyan ng gayuba para bumait siya sa akin. Kahit pampaamo lang sana. Ay, nako ate, walang gayo-gayo sa lalaking tamad. Ang kailangan dyan, iwan mo at nang matauhan. Sige na, bayaran mo na yung tawas at hula ko. May mga nakapila pa sa labas. Wala na ako magagawa kung ayaw mong makinig sa akin. Sige po, salamat po rito. Sana nga magbago na siya. Aba, bongga ka nga talaga rito, bakla. Ang haba na pila mo sa labas. Halos mapuno na tong iskinita sa dami na nagpapahula sa'yo. Father Josa, is that you? Anong ginagawa mo rito, ha? Ang tagal nating hindi nagkita. Ay, sinabi mo pa, kaloka ang traffic papunta rito sa pwesto mo sa Quiapo. Pero kailangan kasi talaga namin ng tulong mo, Diyos. Ay,
Naku, kung mangungutang ka, wala akong cash ngayon. Puro barya lang tong kinita ko sa mga nagpapatawas. Ibang manghuhula na lang ang utangan mo. Hoy, tsaka. Hindi ako uutang, no? May ipapatingin sana ako sa'yo. Seryoso ito. Kasama ko yung pinsan ko. Sabrina, pasok ka rito. Huwag ka matakot. Mabait tong baklang to. Magandang hapon po. Miss Anne, noong mga sandaling yon talagang laking gulat ko nang makita ko ang dating team leader ko sa BPO company na pinapasukan ko noon. Si Josa. Pareho kaming Becky niyan, pero mas senior siya sa akin, kaya mother ang tawag ko sa kanya. Matagal kaming hindi nagkita simula nang mag-resign ako at mag-full-time sa pagiging manghuhula at albularyo sa isang sulok ng Quiapo. Pero ang mas nakakuha ng atensyon ko ay yung kasama niya, yung pinsan niyang si Sabrina. Hoy, Jules. Ano't nakatulala ka na dyan? Nakanganga ka pa. Huwag mo sabihin na tomboy ka bigla sa ganda ng pinsan ko? Ha? Ano? Kuya Jules, ano ka ba? Nakakaya naman sa kanya. Pasensya na po kayo dito sa pinsan ko. O baka naman may nakita ka na kagad kay Sabrina. Kaya ka nakatulala dyan. Oy, bakla. Sabi ko sa'yo, Sam, magaling to. Ha? Oo, tama. May kakaiba nga sa kanya. Miss Anne, sinasabi ko sa'yo, napakaganda niyang babae. Kahit Becky ako at may pusong mamon, napanganga talaga ako at halos matulala nang makita ko siya. Parang artista. Makinis, mahaba ang buhok at napakaamo ng mukha. Mas mukha pa nga siyang Josa kesa kay Josa eh. Pero, totoo rin naman ang sinabi ko kay Josa. Hindi yan basta palusot lang. Habang nakatingin ako kay Sabrina nung mga sandaling yon, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may malamig na hanging bigla na lang bumalot sa dibdib ko. Dahil sa taglay kong kakayahang makakita ng aura ng mga tao, agad kong napansin ang isang napakaitim at makapal na enerhiya na nakabalot sa buong katawan ni Sabrina. Hindi yon ordinaryong negative energy lang. Ibang klase yon. Mabigat, madilim, at hindi ko matukoy kung saan nagmumula. Doon pa lang alam ko na agad na may kakaiba sa kanya. Hali kayo. Maupo kayo rito sa tapat ko. Ano ho bang may paglilingkod ko sa inyong magpinsan? Anong gusto niyong ilapit sa akin? Jules, wala na kasi kami ibang malapitan. Kailangan na namin ng tulong mo dahil alam kong may kakayahan ka talaga sa mga ganitong bagay. Hindi ka lang basta manghuhula eh. Noon pa man ay naging saksi na ako sa mga kakayahan mo. Kaya naalala agad kita nang puntahan ako nitong pinsan ko. Tungkol saan ba ito? May nangaaway ba sa inyo? Kulang, barang? Sabihin niyo lang. Ay, mabigat ang problema nitong pinsan ko, Pax. Buntis siya. Ha? Anong problema doon? Normal lang namang mabuntis ang magagandang babae, ha? Ba't sa akin mo siya dinala? Wala akong clinic dito. Manghuhula ako, hindi ho bigayin ni mother. Ay, Diyos. Makinig ka muna. Buntis si Sabrina. Pero, virgin pa siya. Ha? Ano ibig mong sabihin? Wala pa siyang karanasan sa mga lalaki. Kaya, imposible mabuntis siya. Napataas ang kilay ko noong marinig ko yon, Miss Anne. Sa una, parang wala akong nakikitang problema doon. Hanggang sasabihin ni Josa ang kakaibang bahagi ng kwento. Naisip ko, baka naman nagalaw ng hindi namamalayan o may itinatagong boyfriend tong si Sabrina na ayaw niyang aminin sa pamilya nila. Pero, nang tingnan ko ng maigi ang mga mata ng dalaga, nakita ko ang matinding takot at panginginig niya. Hindi siya nagsisinungaling. Nakita ko rin yung kaitiman ng oras sa paligid niya na lalong kumakapal sa bandang tiyan. Dahil daw sa kakaibang sitwasyong ito, napilitan ng dalaga na lumuwas ng Maynila
mula sa probinsya nila para lang humingi ng tulong dito kay Diyosa. Imposible mang pakinggan na mabubuntis ang isang babae na wala pang karanasan sa pakikipagtalik, pero bilang isang taong nakakakita ng mga presensya ng nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata, naniniwala ako sa kanya. Sabrina, totoo ba itong sinasabi ng pinsan mo? Baka naman may nangyari sa iyo na hindi mo matandaan. O baka nalasing ka sa isang party doon sa probinsya ninyo. Wala po. Wala talaga. Hindi po ako lumalabas ng gabi para mag-party. Palagi lang po ako nasa bahay. Bigla na lang po ako nakaramdam ng mga sintomas ng pagbubuntis. At hindi na ako dinadatan. Paano ka nakakasiguro na buntis ka nga? Baka naman may cyst ka lang sa matris. Nagpa-check up ka na ba sa doktor? Opo. Nag-pregnancy test na rin po ako. Positive po lahat. Pero iba po yung pakiramdam ko. Parang hindi normal na bata ang nasa loob ko. Ibang-iba po ang bigat niya kumpara sa kwento ng mga kilala ko na buntis. Nagpa-ultrasound na rin po ako at nakumpirma ng doktor na buntis nga raw po ako. Diyos, ginawa na namin ang lahat bago kami magpunta rito. Uminom na rin si Sabrina ng kung ano-anong mga halamang gamot na nabibili dyan sa mga palengke sa Quiapo. Pero walang epekto. Talagang malakas ang kapit ng bata. Mother Diyos, ha? Delikado yung ginagawa ninyo, ha? Paano kung malason yung pinsan mo? Sabrina, wag mo nang uulitin yon. Mas gusto ko na pong mamatay kaysa iwal ko ano man to nasa loob ko. Ilang beses ko na pong sinubukan. Ginawa ko na po ang lahat ng paraan na naiisip namin. Ipinabugbog ko na nga rin ito sa hilot Pero nandito pa rin siya. Kumakapit pa rin sa loob ng sinapupunan ko. Parang ayaw niya umalis. Miss Anne, nakakaawa yung itsura ni Sabrina habang ikinukwento niya sa akin yon. Ramdam na ramdam ko yung pagod, stress, at desperasyon niya. Biruin mo yon, sumubok na pala siyang magpalaglag sa pamamagitan ng kung ano-anong gamot pero walang nangyari. Sa normal na sanggol, sa ganoong mga paraan at tapang ng gamot na nabibili sa Quiapo, sigurado akong bibigay na at malalaglag. Pero yung nasa sinapupunan niya, napakatibay. Kumakapit pa rin ang bata na nabibili sa Quiapo, sigurado akong bibigay na at malalaglag. Pero yung nasa sinapupunan niya, napakatibay. Kumakapit pa rin ang bata sa loob ng kanyang sinapupunan na parang nakaugat doon. Doon ko na napagtanto na hindi nga talaga simpleng problema sa kalusugan o sikretong relasyon ang kinahaharap ng dalagang ito. Lalo pang umigting ang kutob ko nang mapansin kong parang may gumagalaw sa ilalim ng balat ng tiyan niya. Kasabay ng biglaang paglamig ng hangin sa loob ng maliit kong pwesto. Kaya naman nagpa siya kung siyasatin pa ng maigi ang kaso. Sandali muna akong tumayo at kinausap ang iba pang kliyente kong nakapila sa tapat ng pwesto ko ng mga sandaling yon, na sa ibang araw na lang sila bumalik. Sige, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Mahirap kasing manghula kung ganyan ang emosyon ninyo. Nahaharangan yung enerhiya ko. Diyosa, isara mo nga yung kortina dyan sa pinto para hindi tayo maabala ng mga dumadaan. At ikaw, Sabrina, pumatong ka rito sa maliit na bangko. Ano gagawin mo, Jules? Makikita ba natin kung sino ang ama niyan? Tingnan natin kung ano talaga yung nakakapit sa loob ng tiyan niya. May tawas akong inihanda rito. Kailangan kong malaman kung sino o ano ang naglagay niyan sa kanya. Dahil sigurado akong hindi yan gawa ng ordinaryong tao. Masasaktan po ba ako kapag tinawas niyo ako? Hindi naman. Medyo mainit lang tong langis na ipapahid ko sa tiyan mo. Pero hindi kita papasuin. Huwag kang mag-alala. Ipikit mo lang yung mata mo. Huminga ka ng malalim.
Dalian mo na bakla. Kinikilabutan ako dito sa pwesto mo ngayon. Parang ang bigat ng hangin. Para akong inuumbag sa dibdib. Manahimik ka muna, Mother. Nakakasira ka ng konsentrasyon eh. Kailangan ko mag-focus. Kinuha ko ang mga gamit ko para sa pagtatawas. Nagpatayo ako ng kandila sa ibabaw ng mesa at inilagay ang isang palangganang may tubig sa tapat ni Sabrina. Kumuha rin ako ng kapirasong hati ng isa pang kandilang itim at inilagay yon sa maliit na sandok. Saka ko yon idinikit sa apoy ng kandila para matunaw. Habang unti-unti yung natutunaw, sinimulan kong dasalan ang dalaga. Pero Miss Anne, hindi pa man ako nakakakalahati sa orasyon ko, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaloy sa loob ng silid kahit sarado ang pinto. At noong ibuhos ko ang natunaw na kandila sa palangganang may tubig, doon ko natuklasan ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang hugis na nabuo sa tubig ay hindi hugis ng normal na sanggol. Tingnan ninyong mabuti kung anong lumabas na hugis dito sa tubig. Ay, Diyos ko! Ano yan, Jules? Bakit ganyan ang itsura niyan? Kuya Jules, ano po yan? Bakit parang hugis hayop? Isang halimaw. Wala itong hugis ng isang normal na bata, Sabrina. Tingnan ninyo ang forma ng tumigas sa kandila. May mahahabang kuko, nakabaluktot ang katawan, at tila may mga sungay sa ulo. Ay, wag la! Kinikilabutan ako! Ano bang ibig sabihin yan? Buntis siya sa isang maligno? O paano nangyari yun? Hindi nga siya lumalabas ng bahay at lalong wala siyang lalaki. Dahil hindi ginamit ang pisikal na paraan para ipasok ito sa sinapupunan niya, Mother Josa. Sabrina, may nakaalitan ba kayo sa probinsya ninyo? May nakaaway ba ang mga magulang mo o ikaw mismo? Wala po. Wala po akong matandaan na inaway namin. Mababait po ang mga magulang ko. At tahimik lang po ang buhay namin doon. Imposible. Hindi ito simpleng sumpa o kulam na isinaboy lang sa hangin. Isang napakatapang at napakaitim na orasyon ang ginamit dito. Ang dinadala mo sa tiyan mo, Sabrina, hindi yan tao. Isa yang masamang espiritu na naghahanap ng sisidlan. At ang katawan mo ang ginawa nilang pugad para magkaroon ito ng pisikal na anyo kapag isinilang. Sisidlan? Pugad? Jules, lilawin mo nga. Hindi ko magets eh. Paano naging pugad ang pinsan ko? Gustong mabuhay ng espiritong ito sa mundo natin. Pero para mangyari yun, kailangan niya ng katawan ng tao. Ginamit nila ang sinapupunan ni Sabrina dahil malinis siya. Walang bahid ng kamunduhan. Virgin, sabi mo nga. Mas madaling kapitan ng maitim na orasyon ang mga inosente. Palagi silang pinupunteriya. At kapag hinayaan nating lumaki yan at mailuwal, isang ganap na halimaw ang maghahasik ng lagim. Hindi lang sa pamilya ninyo, kundi sa buong lugar ninyo. Halimaw? Diyos ko! Paano siya nagganon? Ano na nga? Sa tingin ko, doon nga nakuha ng matatanda ang ideya tungkol sa mga tiyanak. Ang kaibahan lang, hindi nabubuo ang mga nilalang na yon dahil sa pagpapalaglag. Mga espiritu sila na ipinapasok sa katawan ng tao para magkaroon ng sarili nilang physical form. Miss Anne, noong mga oras na yon, kitang-kita ko ang panginginig ng buong katawan ni Sabrina. Napahagulgol na lang siya habang nakayakap sa sarili niyang tiyan. Kahit si Josa ay namumutla at hindi na makapagsalita. Bilang psychic at nagmula sa angkan ng mga babaylan, marami na akong nakitang kaso ng kulam, parang at sapi. Pero ang kasong ito, iba ito sa lahat.
Ang orasyong pinasok kay Sabrina ay ginagawa lamang ng mga pinakamataas na uri ng manggagaway o ng mga nilalang na matagal nang namumuhay sa dilim. Hindi ito kayang gawin ng simpleng nilalang lamang na may alam sa itim na kapangyarihan. Nang hawakan ko ang tiyan ni Sabrina para pakiramdaman yung enerhiya, parang may sumipa mula sa loob at naramdaman ko ang matinding galit ng kung anumang nilalang na naroroon. Gusto nitong mabuhay. Gusto nitong makawala. Kuya Jules, parang awa niyo na po. Ano pong gagawin ko? Paano ko po ito tatanggalin? Ayoko pong magsilang ng halimaw. Jules, tulungan mo kami. Kahit magkano babayaran ko, utangin ko. Tanggalin mo lang yung nasa loob ng pisang ko. Baka inin niya ng lamang loob ni Sabrina kapag nagtagal. Hindi ito nadadaan sa pera, Mother Josa. At hindi ko ito basta-basta matatanggal dito lang sa pwesto ko. Napakalakas ng itim na mahika na nakakapit sa kanya. Kailangan nating malaman kung sino o ano ang punot dulo nito. Sabrina, mag-isip kang mabuti. Ano ang mga kakaibang nangyari sa inyo bago ka nakaramdam ng sintomas ng pagbubuntis? Kahit maliit na detalye, sabihin mo sa akin. Ang baryo po namin, matagal na po kaming namumuhay ng tahimik doon. Pero nagsimula po ang lahat ng pagbabago nung may dumating na mga dayo. Mga dayo? Anong klaseng mga dayo? Isang relihiyosong grupo po. Hindi po namin alam kung saan sila nanggaling. Bigla na lang po silang dumating isang araw. Namigay po sila ng mga pagkain, gamot, at nag-alok ng libreng panggagamot sa mga may sakit sa baryo namin. Mababait naman pala eh. Tumutulong sa mga tao. Bakit sila ang pinaghihinalaan mo? Yun din po ang akala ng lahat nung una, Kuya Josa. Ang babait po nilang magsalita. Yung leader po nila, nakakumbinsi agad sa mga tao dahil nagpagaling siya ng ilang mga lumpo. At may malulubang sakit sa amin. Dahil doon, mabilis po sila nakapagpatay ng isang maliit na kapilya sa gitna ng baryo namin. At anong nangyari pagkatapos nilang magtayo ng kapilya? Unti-unti po nilang nahikayat ang halos lahat ng mga kapitbahay namin na sumapi sa kanila. Sabi po nila, sila raw ang magdadala ng tunay na kaligtasan. Pero habang dumarami ang sumasali, dumadami rin po ang mga kaibang patakaran sa baryo namin. Habang nagkukwento si Sabrina, Miss Anne, mas lalong lumalamig ang paligid ng loob ng aking tanggapan. Ramdam ko na ang kwentong ito ay hindi na lang basta tungkol sa isang isinumpang dalaga, kundi tungkol sa isang buong baryo na unti-unting nilalamon ng isang malaking bitag. Tahimik lang kaming nakikinig ni Josa habang inilalarawan ni Sabrina ang mga sumunod na nangyari. Ayon sa kanya, naging panatiko ang mga tao. Nakalimutan na nila ang mga dating gawi at naging sunod-sunuran sa mga salita ng leader ng nasabing kapilya. Pero may isang pamilya na hindi nagpadala sa mabulaklak na salita ng mga dayo. Walang iba kundi yung pamilya ni Sabrina. Nanatili silang nakabukod at hindi nakikihalubilo sa mga aktibidad ng kapilya, bagay na hindi ikinatuwa ng mga bagong pinuno ng kanilang baryo. Ibig mong sabihin, kayo na lang ng pamilya mo ang hindi sumasapi sa grupo nila? Opo. Sabi po kasi ng Tatay Piduko, may iba siyang kutob sa mga dayong yon. Ayaw po kaming payagan ng tatay at ng nanay Elsa ko na lumapit man lang sa kapilya nila. Lalo na po nung nag-umpisa na ang mga kakaibang patakaran. Ano mga patakaran? Bawal mag-shorts? Bawal uminom ng alak? Ganyan naman sa mga ganyang samahan, hindi ba? Ay, Diyos ko. Ang tagal ko nang hindi nakakauwi doon. May mga nangyayari na ba ng mga ganyan? Hindi, kuya.
Ang pinakamahigpit nilang utos, pagsapit ng 6:00 ng gabi, dapat po ay sarado na ang lahat ng bintana at pinto ng bawat bahay. Wala na pong pwedeng lumabas. Bawal na pong dumungaw. Bawal dumungaw? Bakit daw? Anong dahilang ibinigay nila sa inyo? Oras daw po yun ng malalim na pananalangin at paglilinis ng baryo. Kapag may lumabag daw po, mapaparusahan daw ng mga nagbabantay na anghel. Pero may mga gabi po na naririnig ko mula sa kwarto ko ang mga kaluskos sa labas. Mga yabag na parang hindi sa tao. Minsan po parang may kumakalmot sa mga dingding namin at may sumisinghot-singhot sa siwang ng mga bintana. Pero kapag nilalabas naman ni tatay, wala naman siyang nakikita. Diyos ko, Sabrina. Bakit hindi kayo umalis doon? Nakakatakot naman pala doon sa lugar natin. Hindi po madaling umalis. Pinalibutan na ng mga tauhan ng kapilya ang mga labasan ng baryo. Wala na po nakakapasok at nakakalabas na hindi nila alam. Gumawa lang talaga ako ng paraan para makalabas. Yung anak kasi ng punong pastor, nakikipaglapit sa akin kaya inuto ko siya. Doon na nagtugma ang lahat sa isip ko, Miss Anne. Ang relihiyosong grupo na yon ay hindi mga sugo ng Diyos. Malakas ang kutob ko na isa itong kulto o grupo ng mga manggagaway na gumagamit ng pananampalataya para kontrolin ang mga tao. Pinapakain nila ang mga taga-baryo ng mga kasinungalingan at kapalit nito ay ang kalayaan ng mga tao. At dahil tumanggi ang pamilya ni Sabrina na magpasailalim sa kanila, pinarusahan nila siya. Ito ang paraan nila para tuluyang sakupin at sirain ang natitirang pag-asa ng pamilya. Isang napakatalino, pero napakasamang plano. Yon ang una kong hinala, pero hindi pa rin ako sigurado doon. Jules, ano gagawin natin? Pwede ba nating dalhin siya sa ospital, si Sabrina, para ipa-opera? Ipahuiwa natin ang tiyan niya at ipatanggal niyang kung ano mang namumuo dyan sa loob niya. Ako, hinahiblad ako sa iyo, Diyos, ha? Mariosep ka, nag-iisip ka ba? Kapag ginawa natin yan sa ospital, mamamatay si Sabrina. Hindi pisikal na sanggol ang tatanggalin mo, kundi enerhiya ng demonyo. Kapag giniwa ang tiyan niya nang hindi napapatay ang mismong sumpa, sasabog ang itim na mahika sa katawan niya. Baka pati mga doktor madamay. Ibig po sabihin, wala na pong pag-asa. Mamamatay na po ba ako, Kuya Jules? Hahayaan ko na lang po ba na kainin ako ng halimaw na tumula sa loob? Hindi ako papayag na mangyari yon. Ang problema, hindi sapat ang kakayahan ko kung nandito lang tayo sa Maynila. Ang ugat ng sumpang ito ay nasa baryo ninyo. Ang gumawa ng orasyon ay naroon. Habang patuloy silang nagdadasal sa kapilya nila, patuloy na lalakas ang nilalang sa tiyan mo. So ano plano mo? Ipapabarangay natin sila doon? Magpapadala tayo ng pulis? Hindi uubra ang pulis sa kanila. Baka sila pa ang unang mamatay doon. Wala silang laban sa itim na mahika. Ano nga? Huwag mo sabihin pabayaan na lang natin tong pinsang ko, Jules. Alam kong magaling ka. Gumawa ka ng paraan. Parang awa mo na. Iligtas mo ang pinsang ko. Miss Anne, noong mga sandaling yon, parang may nagtatalo sa loob ng utak ko. Bilang isang tahimik na psychic na namumuhay sa Quiapo, ang pinakamadaling gawin ay tanggihan ang kaso. Pwede kong sabihin na hanggang tawas lang ang kaya ko. Pwede ko silang itaboy at ipasa sa ibang albularyo. Ayoko ng gulo. Ayoko sanang itaya ang buhay ko para sa isang taong hindi ko naman kadugo. Pero nang tingnan ko ulit si Sabrina, ang inosente niyang mga mata na puno ng takot, ang panginginig ng mga kamay niya, nakaramdam ako ng kakaiba sa dibdib ko. Parang narinig ko rin sa tenga ko ang bulong ng mga ninuno kong babaylan. Hindi kami ginawa para tumalikod sa mga nangangailangan ng tulong laban sa dilim. Kung hindi ako kikilos,
walang ibang makakapagligtas kay Sabrina. At ang baryong yon ay tuluyan ng magiging pugad ng masasamang nilalang. Huminga ko ng malalim at tiningnan ko ng diretso sa mata sina Josa at Sabrina. Buo na ang desisyon ko. Sabrina, kailan ka ba babalik sa probinsya ninyo? May bala ka pang bumalik, hindi ba? Dahil naiwan doon ang mga magulang mo. Sa makalawa po, kailangan ko na po umuwi dahil baka maghinala ng mga tao sa kapilya kung bakit ako nawawala. Baka pag-initan nila ang mga magulang ko. Mabuti. Aayusin ko ang mga gamit ko bukas. Maghahanda ako ng mga pangontra, mga langis at mga sangkap na kailangan ko. Ha? Anong ibig mo sabihin, Jules? Sasama ka? Saan ka pupunta? Sasama ako sa inyo. Pupunta ako sa baryo ninyo. Haharapin natin ang kultong yan. Haharapin natin kung sino man ang naglagay niyan sa tiyan mo. Totoo po? Sasama po kayo sa akin? Oo. Kailangan kong sirain ang orasyon kung saan ito ginawa. Kailangan kong matukoy kung sino ang leader nila at kung anong klaseng nilalang talaga sila. Hoy, bakla, nababaliw ka na ba? Gusto mo bang magpakamatay? Sabi nga ni Sabrina, kontrolado na kung ano mang kulto yung baryo namin. Wala kang lusot doon. Isang baklang manghuhula, dayo, papasok sa lungga ng mga halimaw. Paghihinalaan ka kaagad nila. Gagawin ka nilang lechon doon. Kaya nga hindi ako papasok doon bilang isang baklang manghuhula, Diyosa. Ha? O, ano? Magpapanggap kang pulis? Hindi. Papasok ako doon bilang kasintahan ni Sabrina. Po? Papasok ako sa bari ninyo bilang nobyo mo, Sabrina. Magpapanggap akong isang tunay na lalaki at sasabihin natin sa lahat na ako ang ama ng dinadala mo. Oh my God! Ikaw? Magpapanggap ka lalaki? Oh, bakla! Sa kembot mo ba lang? Sa pilandig na mga daliri mo, booking na kagad. Ay, anong alam mo sa pagiging straight? Kung kailangan ko magmukhang paminta, gagawin ko. Mother Diyosa, babaguhin ko ang kilos ko, ang boses ko, pati ang forma ko. Ito lang ang tanging paraan para makapasok ako sa baryo nang hindi nila pinagdududahang albularyo ako. Sasabihin nating, ikaw ang nagpakilala sa akin kay Sabrina noon pa. Kung iisipin nilang ako ang nakabuntis kay Sabrina, iisipin nilang hindi sila nagtagumpay sa orasyon. Hindi rin nila ako makikita bilang banta. At habang nakabantay ako kay Sabrina, bilang nobyo niya, malaya akong masusuri ang buong lugar. Kuya Jules, napakalaking sakripisyo po nito para sa inyo. Itataya niyo po ang buhay niyo para sa pamilya namin? Wala na tayong ibang pagpipilian, Sabrina. Kung gusto mong iligtas ang sarili mo at ang buong baryo ninyo, kailangan nating linlangin ang mga nanlilinlang sa inyo. Miss Anne, yon ang pinakamabigat na desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Alam kong hindi magiging madali. Hindi lang buhay ko ang nakataya kundi pati ang kaluluwa ng dalagang nasa harapan ko at ang mga magulang niyang naiwan sa probinsya. Wala na itong atrasan. Kailangan kong ibaon ang pagiging Jules na Becky mula sa Quiapo at kailangan kong bumuo ng bagong pagkatao, isang lalaking matapang na handang protektahan ang kanyang mag-ina. Kahit pa ang kalaban namin ay mga nilalang na matagal nang naghihintay sa dilim. Diyos ko, Jules! Umayos ka nga ng upo mo. Ang sikip-sikip na nga ng upuan natin tapos nakadikwatro ka pa dyan na parang sasali ka sa Miss Universe. Paano ka magbumukhang straight niyan? Oh, ganyan ba? Ganyan ba ang upong lalaki, pare? Astig ba?
Ay, ewan ko sa'yo, bakla. Mukha kang tambay na inabot ng 3 araw sa inuman. Huwag hindi ganyan. Ibaba mo yung balikat mo. Relax. Nakakaloka ka. Baka pagbaba natin ng tarangkahan ng baryo mahal ka agad nila na hindi ka tunay na lalaki. Nahihirapan nga ako, Mother Diyosa. Hindi madaling pigilan ang pagpilantik ng mga daliri ko, no? At saka, ang init-init nitong suot kong leather jacket. Feeling ko action star ako sa pelikula noong 90s. Kuya Jules, pwede naman pong hubarin niyo muna yan. Mamaya pa naman po tayo makakarating sa probinsya namin. Naku, Sabrina, nag-iensayo na ako. Kailangan, pagtapak pa lang natin sa lupa ng baryo ninyo. Ako na si Julio. Ang tigasin mong nobyong mula Maynila. O, di ba? Practicein natin. Babe, ano? Nagugutom ka na ba? Gusto mo ibili kita ng mainit na kape dyan sa kanto? Diyos! Ano ba yung boses mo? Para kang sinigmuraan sa tiyan. Ay, tigil-tigilan mo nga yan. Pinagtitinginan tayo ng mga tao rito sa bus Sira ulo ka, Mother Diyosa. Nagpa-practice nga yung tao Sabi ko naman sa'yo, kailangan ko magmukhang tunay na min. Paano ako maninindigan bilang boyfriend nitong si Sabrina kung boses pusa ako? Kasi naman, para ka nasusuka. Ay! Kuya Jules, ayos lang po yan. Kahit normal na boses niyo lang po. Basta ang mahalaga naman ay yung sasabihin natin sa kanila. Naku, Sabrina, huwag mo na akong tawaging kuya. Mula ngayon, Jules na lang. O kaya, babe. Ay, tsaka. Ayoko pala nun. Ano na lang, love, honey, baby, mahal. Ano bang maganda? Alam niyo po, ang totoo, kanina pa ako kinakabahan. Pero kapag nagbibiro kayo, gumagaan po yung pakiramdam ko. Yun naman ang mahalaga Ang mapangiti kita. Ayokong nai-stress ka kasi nakakasama yun sa inyo ng kung ano mang nasa loob mo. Sagot kita, Sabrina. Akong bahala sa'yo. Tsaka ang ganda mo lalo, kapag umingiti ka. Pero, wag mo na rin akong ipo, okay? Dapat masanay ka ng umaktong magjowa tayo. Miss Anne, noong mga oras na yon sa loob ng bus, doon ko unang nakitang ngumiti ng totoo si Sabrina. Sa unang pagkikita kasi namin sa Quiapo, puro takot at luha lang ang nakita ko sa kanya. Pero habang nasa biyahe kami, ginawa ko ang lahat para pagaanin ang loob niya. Kung ano-anong pagpapatawa ang ginawa ko para lang ma-distract siya. At nakakatuwa kasi unti-unti na siyang nagiging komportable sa akin. Sa totoo lang, kahit Becky ako, may nararamdaman akong kurot sa puso ko nang makita ko siyang tumawa. Napakaganda niya talaga. Pero agad ko ring pinaalalahanan ng sarili ko na nandito ako para sa isang misyon. Para iligtas siya at ang pamilya niya, hindi para lumandi. Lalo na at hindi naman ako tunay na lalaki. Eto na ba yung baryo ninyo? Aba, kaya naman pala kayo pinupunterihan ng damuhong yun Napakalayo ninyo sa kabihasnan. Halos 3 oras din tayong bumiyahe. Mula doon sa bayan, bukod pa yung biyahe natin galing Maynila. Oo. Kaya nga ilang taon na ako hindi umuwi dito. Napakalayo. Teka. Ba't ganito dito? Pag-alas 5 pa lang ng hapon na. Bakit parang ghost town na itong baryo namin? Oo nga, ang tahimik masyado. Wala man lang mga batang naglalaro sa labas. Nagsasara na po sila ng mga bahay. Ganyan ang patakaran ng kapilya. Yan na natin. Malapit na po ang bahay namin dito. Sige. Kunin mo na yung mga gamit ninyo, Diyosa. Ako na sa malaking bag. Sabrina, hawakan mo ang braso ko. Mula ngayon, mag-uumpisa na ang pagpapanggap natin. Okay?
Ayusin mo ang tindig mo, bakla. Ayun na yung bahay ni na Tito Pido. Sabrina, anak! Oh, Diyos ko! Pido! Pido, nandito lang anak natin! Sabrina! Anak ko, saan ka ba nagpunta, bata ka? Pinag-alala mo kami ng sobra ng nanay mo. 1 buwan kang nawala. Nay, Tay, patawarin niyo po ako. Naganap lang po ako ng lunas. Nagtulong. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin ko. Diyosa, pamangkin, ikaw bang kasama ng anak ko? At sino itong lalaking ito? Tita Elsa, Tito Pido. Magandang hapon po. Opo, ako po ang pinuntahan ni Sabrina doon sa Maynila. At ito nga po pala si Jules. Kasamahan ko noon sa trabaho. Magandang hapon po, sir, ma'am. Ako po si Jules, kasintahan po ni Sabrina. Asintahan. Walang nababanggit sa amin ang anak namin na may nobyo siya sa Maynila. Sabrina, anong ibig sabihin nito? Ang tiyan mo. May lunas ba kayong nakuha, anak? Tay Pido, Nay Elsa, pumasok muna tayo sa loob at isara niyo ang pinto. Mahirap nang may makarinig sa atin dito sa labas. Ipapaintindi ko po sa inyo ang lahat. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay ni na Sabrina at siniguradong nakakandado ang lahat ng pinto at bintana. Dahil alam naman pala ni na Tatay Pido at Nanay Elsa ang totoong kondisyon ng anak nila bago pa man ito tumakas, hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Ipinagtapat ko sa kanila ang buong katotohanan. Kung ano ako, kung ano ang natuklasan ko sa tawas, at kung ano talaga ang nasa loob ng sinapupunan ni Sabrina. Ipinaliwanag ko rin ang plano naming pagpapanggap bilang magkasintahan para protektahan ang anak nila laban sa kultong namumuno noon sa baryo nila. Oh, Diyos ko, isang halimaw ang nasa sinapupunan ng anak ko. Pido, ano nang gagawin natin? Sinasabi ko na nga ba't may hindi magandang balak ang mga dayong nagtayo ng kapiliyang yan? Mga demonyo sila. Kaya pala halos araw-araw nung unang linggo matapos umalis si Sabrina. Pabalik-balik dito mga tauhan ng kapilya. Hinahanap ka nila, anak. Hinahanap nila si Sabrina? Sinasabi ba nila kung bakit? Ini-question nila kami kung bakit daw lumabas ng baryo si Sabrina nang walang paalam. Kaysa delikado raw, kaysa hindi raw siya mabibigyan ng basbas ng kaligtasan kapag lumayo siya. Halos halugugin nila ang buong bahay namin para lang siguraduhin wala siya rito. Mabuti na lang at hindi pa nila alam na nagdadalang tao ang anak namin nung umalis siya. Diyos ko, Tito. Talaga binabantayan nila bawat galaw ng mga tao rito. Wala nang kalayaan ng mga taga-baryo, Diyosa. Nakikita niyo kung bakit maagang nagsasara ng pinto ang mga tao. Yan ay dahil may kumakalat na usap-usapan itong mga nakaraang linggo. May halimaw daw na gumagala sa baryo tuwing gabi. Halimaw? May nakakita na po ba? Walang naglalakas loob na sumilip. Pero may mga nakakarinig ng mga atungal at kaluskos. Sabi ng pamunuan ng kapilya, sila lang daw ang tanging may kakayahang pumigil at pumatay sa nilalang na yon sa pamamagitan ng kanilang panalangin at kapangyarihan. Kaya gabi-gabi, nagro-ronda ang mga tauhan nila sa labas na para bang nagbibigay sila sa amin ng proteksyon. Proteksyon? Gumagawa sila ng sarili nilang halimaw sa labas para takutin ng mga tao, habang patago silang gumagawa ng isa pang halimaw sa loob ng tiyan ng anak ninyo. Napakatalino ng laro nila. Pero hindi ako papayag na magtagumpay sila. Jules, natatakot ako. Paano kung hindi umubra ang plano natin? Paano kung malaman nilang nagtagumpay sila sa paglalagay ng halimaw sa sinapupunan ko? Paano kung... Hindi mangyayari yon. Siyempre, bago pa tayo pumunta rito, inusalan ko na ng orasyon yung nasa sinapupunan mo. Hindi nila malalamang hindi tao ang dinadala mo.
dahil maglalabas yan ng amoy na tulad ng mga normal na sanggol. Ganoon na nga ang naging setup namin, Miss Anne. Matapos kaming mag-usap, ay pinatuloy nila ako sa mismong silid din ni Sabrina para walang maging aberya ang plano namin. Total ay nasabi ko naman sa kanila noon na hindi talaga ako tunay na lalaki, kaya kampante silang magsama kami ng anak nila sa iisang silid. Bago kami magpahinga noong gabing yon at ipinaliwanag kong mabuti kina Tatay Pido na kinabukasan sigurado akong kakalat agad ang balita tungkol sa pag-uwi ni Sabrina. Maigpit kong ibinilin sa kanila na kapag may nagtanong, dapat nilang palabasin na napilitan lang umalis si Sabrina papuntang Maynila para puntahan ako dahil natatakot siyang sabihin sa kanila ang tungkol sa amin. Na noon pa man ay may relasyon na talaga kami at madalas nagpapalitan ng sulat. At dahil naputol ang ugnayan namin ay napilitan siyang puntahan na nga ako. Kailangang maging perpekto ang kwento para walang makahalata. At hindi naman ako nagkamali. Kinabukasan ng umaga, mabilis na kumalat ang balita na nakauwi na si Sabrina. At hindi pa man kami nakakapag-almusal ng maayos, may kumatok na sa pintuan. Tao po! Pangpido! Aling Elsa! Nandyan po ba kayo? Si Leon yan. Yung anak ng punong pastor ng kapilya namin. Siya yung lumalapit-lapit sa akin noon. Ako nang harap. Hoy, bakit ikaw agad? Pagtataka sila. Maganda nga yun. Kailangan mabigla ko sila para makilatis ko agad sila nang hindi sila handa. Hindi na kumontra pa sina Josa at ang buong pamilya ni na Sabrina nang tumayo ako mula sa hapag at diretsong binuksan ang pintuan ng bahay. Magandang umaga ho. Anong kailangan nila? Magandang umaga. Ako nga pala si Leon. Nabalitaan ko kasing nakauwi na raw si Sabrina matapos mawala ng halos 1 buwan. Gusto ko lang kasing kumustahin kung maayos bang lagay niya. Ligtas mo siyang nakauwi? Ligtas naman ang girlfriend ko. Ako nga pala si Jules. Nobyo ni Sabrina. Nobyo? Oo. Boyfriend nga ako ni Sabrina. Miss Anne, noong mga sandaling yon nakita ko kung paano nawala saglit ang ngiti sa mukha ni Leon. Gwapo siya, matangkad at magalang magsalita. Kung titingnan mo, parang disente at perpektong lalaki. Sa katunayan nga, napansin ko si Mother Josa sa likuran ko na palihim pang kinikilig at nag-aayos ng buhok nang makita si Leon. Pero para sa akin, hindi ang pisikal na anyo niya yung nakita ko. Ang una talagang tinitingnan ko ay yung aura ng isang tao. Miss Anne, ang aura ay ang natural na enerhiyang inilalabas ng kaluluwa ng isang buhay na tao. Karaniwan may kulay ito, puti, bughaw, dilaw, o minsan naman ay madilim. Depende sa sitwasyon. Pero itong si Leon, wala siyang aura. Blanco. Imposible yon sa isang normal at buhay na tao. Bukod pa doon, iba rin yung amoy na nalanghap ko sa kanya. Isang napakabaho at masangsang na amoy. Amoy ng nabubulok na laman at dugo na pilit tinatakpan ng pabango. Halos masuka ko sa tindi ng sangsang ng kanyang presensya. Pero mukhang ako lang naman ang nakakaamoy noon. Hindi ko alam na may kasintahan na pala si Sabrina. Hindi niya nabanggit sa amin. Nakakagulat naman. Nagulat din kami, Leon. Ang totoo. Kaya pala umalis itong anak ko ay dahil natakot siyang magsabi sa amin tungkol sa kanila. Oo nga. Hindi pa nga dapat uuwi ang dalawang ito rito at tuluyan ang magsasama dun sa Maynila. Kung hindi lang nila nalamang buntis na pala itong anak ko. Buntis ho? Oo, Leon. 3 linggo nang buntis si Sabrina. At nandito itong si Jules para formal na hingin sa amin ang kamay ng anak ko.
Balak nilang magpakasal bago pa makapanganak si Sabrina. Paanong nangyari yun? Hindi naman kailanman lumabas si Sabrina dito sa baryo Maliban nung tumakas siya. Paano silang... Matagal na kaming pen pals ni Sabrina, bro. Itong pinsan niyang si Diyos ang nagpakilala sa aming dalawa. Ilang taon na rin ang nakakaraan. Kaya lang, nitong mga huling buwan, ay nawalan kami ng komunikasyon. Hindi ko alam kung bakit hindi na nakakarating pa dito sa baryo ang mga kartero. Gayong dati naman, wala kaming nagiging problema. Kaya napilitan na si Sabrina ang puntahan ako sa Maynila. Ganun ba? Bakit bro? May problema ba kung magkaroon ng kasintahan si Sabrina? 25 anyos na naman siya. Nasa edad na para mag-asawa. Wala naman. Masaya kami at ligtas siyang nakauwi. Sige, ipararating ko sa aking ama ang magandang balita. Imbitado pala kayo sa pagsamba namin sa kapilya bukas ng gabi. Sana ay makadalo kayo, Jules. Para mabigyan na rin ng basbas ang bata. Tingnan natin bro. Medyo maselan kasi ang magbuntis ang future misis ko eh. Sige, mag-aalmusal pa kasi kami. Ingat sa pag-uwi. Agad kong isinara ang pinto pagkatapos ng pag-uusap namin. Ramdam ko ang pagkirot ng ulo ko dahil sa tindi ng masamang enerhiyang dala ni Leon. Noon ay sigurado na ako. Ang kapilyang nagahari sa baryong ito ay hindi ordinaryong kulto lang. Hindi kami sumama sa pagsamba noong gabing yon sa kapilya. Nanatiling matigas ang pamilya ni Sabrina sa pananampalataya nila. Gabi na. Sino kaya yung kumakatok sa ganyang oras? Naku tito, baka yung mga aswang na yan. Huwag niyong bubuksan. Kalma lang, Mother Diyosa. Nakaharang ang mga orasyon ko sa buong bahay. Hindi sila makakapasok ng hindi imbitado. O kung makapasok man sila, mahihirapan silang gamitin ang itim na kapangyarihan nila. Sabrina, halika rito. Bakit? Upo ka sa tabi ko. Kailangan nilang makita na formal tayong nagsasama at komportable tayo sa isa't isa. Ayan. Isandal mo yung ulo mo sa balikat ko. Ayan. Isandal mo yung ulo mo sa balikat ko. Sige. Oh, Elizardo. Leon. Ano ginagawa niyo rito ng ganitong oras? Akala ko may misa kayo ngayon sa kapilya. Magandang gabi, Pito. Elsa, nabalitaan ko kasi sa aking anak na may bisita pala kayo mula sa Maynila. At napansin namin hindi kayo nakadalo sa ating pananalangin. Kaya minabuti namin kami na ang pumunta rito upang magpaabot ng basbas. Ama, yan po si Jules. Ang kasintahan ni Sabrina. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa iyo, iyo. Ako si Elizardo. Ako ang punong pastor sa kapilya nitong baryo. Miss Anne, pagtapak pa lang ng matandang Elizardo sa loob ng salas, halos umikot na ang sikmura ko. Kung gaano kabaho si Leon noong umaga, triple yung sangsang na dala ng tatay niya. Amoy nabubulok na laman at patay na hayop na iniwan sa arawan ng ilang linggo. Nakakahilo at nakakadiri. Sobrang higpit ng pagkakakuyom ko sa kamao ko para lang mapigilan ang sarili kong magsuka sa harapan nila. Napansin ko rin na nakatingin ng masama si Leon sa pwesto namin ni Sabrina. Halatang naiinis siya na nakaakbay ako sa dalaga at nakasandalito sa dibdib ko. Bukod kina Leon at Mang Elizardo, may ilang taga-baryo rin silang kasama na pumasok sa bahay. Mga deboto na siguro sa kapilya nila. At isa na roon ang isang babaeng nakangiti ng malaki habang nakatingin sa akin. Naku, Sabrina! Totoo ngang balita, nakauwi ka na raw. Nandito ka rin pala. Siyempre naman. Kukumustahin lang kita.
Grabe, isang buwan kang nawala. Tapos pag uwi mo, may dala ka na palang gwapong papa. Hi, Jules! Ako nga pala si Anne, kapitbahay at kaibigan ni Sab. Hello, Ann. Nice to meet you. Nice to meet you rin. Grabe, taga Maynila ka ba talaga? Ang kinis mo naman para sa isang lalaki. Tapos ang bango-bango mo pa. Anong pabango mo, ha? Baka pwedeng mahingi ang number mo. Para naman may guide ako kapag luluwas ako ng Maynila. Ang babakla. Napaka-atribido na babae ito. Akala mo kung sino maganda mukha namang espasol sa kapal ng pulbos sa kanyang mukha. Agawin ka pa yata sa pisang ko. Hayaan mo lang siya. Ano ka ba? Huwag mo rin akong tawaging bakla. Pasensya na, Ann. Wala kasi akong dalang cellphone. Naiwan ko sa Maynila. Wala rin naman daw kasing signal dito, sabi ni Sab. Ay, sayang naman. Di tambay na lang ako rito madalas para makapagkwentuhan tayo. Total, mukhang mababoard ka rito sa probinsya namin. Ako magtutur sa iyo bukas. Nakakatuwa naman. At mukhang madali kang makakasundo ng mga taga rito, Jules. Sabrina, iha, masaya akong ligtas kang nakabalik sa atin. Lalo na at nasa ganyang kalagayan ka pala. Oo nga eh. Grabe, Sab. Ang tahimik mo ha, pero nasa loob palang kulo mo. Akalain mong buntis ka na pag uwi mo? Pero seryoso, Jules ha. Ang swerte mo kay Sab. Minsan nga lang, medyo boring yung kasama. Hindi tulad ko. Tapos ka na ba, Ann? Ha? Anong sabi mo? Sabi ko, kung tapos ka na bang makipagkwentuhan? Kasi medyo pagod na ako. Pagod pa kami ni Jules dahil sa layo ng biyahe namin mula sa Maynila. At kung titinan mo ang orasan, gabi na. Grabe ka naman, Sab. Nagkukumustahan lang naman tayo eh. At saka, kinakausap ko pa si Jules. Sa inaantok na nga ako. Masama sa buntis na nagpupuyat, di ba? Tsaka Jules, di ba sabi mo, gusto mo na ring magpahinga? Halika na sa kwarto natin. Gusto ko nang matulog kasama ka, mahal. Ha? Oo. Sige. Tay, Nay, kayo na po ang bahala sa mga bisita natin. Pasensya na po, Mang Ilisardo. Leon, kailangan na po namin magpahinga ng magiging asawa ko. Tara na, Jules. Miss Anne, hindi ko alam kung matatawa ba ako o mapapanganga sa ginawa ni Sabrina. Sa ilang araw naming magkasama mula pa sa Quiapo, noon ko lang siya nakitang magtaray ng ganoon. Akalain mo yun, yung mahinhin at laging nakayukong si Sabrina na mabilis matakot, biglang naging palaban. Hinila talaga niya ako papasok sa kwarto at iniwan sa sala sina Anne, Leon at yung punong pastor. Pagpasok namin sa silid, agad niyang isinara ang pinto at nagdadabog na naupo sa gilid ng katre niya. Ako naman, pilit kong kinakagat ang labi ko para hindi ako matawa ng malakas habang pinanonood siya. Aba, iba rin. May tinatago ka palang kamalditahan dyan sa katawan mo, Sabrina. Nakakainis kasi yung babaeng yun. Napaka-atribida. Makadikit sa'yo. Kala mo kung sino. Kulang na lang umupo siya sa kandungan mo eh. Teka, nagsiselos ka ba? Huwag mo sabihin na insecure ka sa espasol na yon. Kaya mo ko hinila rito. Type mo rin ako, no? Jules naman eh. Hindi oh. Nainis lang ako kasi alam ko naman nagpapanggap lang tayo. Tapos siya, kung makalandi sa'yo, wagas. Paano kung mabuking tayo dahil sa kanya? Mamaya, madulas ka sa kakukulit niya sa'yo eh. Naku, palusot ka pa. Huwag ka mag-alala. Hindi tatalab sa akin ang karisma ng babaeng yon. Ayoko ng merlat na mukhang ispasol.
Sa'yo lang ako magpapakalalaki, mahal. Nang-aasar ka pa talaga. Bahala ka nga. Matutulog na ako. Huwag mo akong kakausapin. Uy, nagtampo. Sige na, sige na. Matulog ka na dyan, future wife. Magbabantay na muna ako rito sa tabi mo para makatulog ka ng maayos. Kahit nakatalikod siya sa akin at nakabalot ng kumot, alam kong naiinis pa rin siya. Pero imbis na mainis din ako, natuwa pa nga ako. Ibig sabihin kasi noon lumalakas na yung loob niya. Hindi na siya yung Sabrina na natatakot lang palagi at walang magawa kundi umiyak. Kahit paano, lumalaban na siya. Kinabukasan maaga kaming nagising. Napansin ko agad na seryoso ang mukha ni na Tatay Pido at Nanay Elsa habang nagkakape kami sa kusina. Nakaupo rin doon si Josa na mukhang puyat at balisa. Nang makita nila kami ni Sabrina na lumabas ng kwarto, agad silang nagsenyasan na lumapit kami sa hapak. Jules, Sabrina, maupo muna kayo rito. May kailangan tayo pag-usapan. Bakit po, Tay? May nangyari po ba? Oo, anak. Kagabi kasi, pagkapasok ninyong dalawa sa kwarto, nagtagal pa ng halos kalahating oras sina Elizardo dito sa salas. Aba talaga namang ang kakapal ng apog ng mga yun, ah. Naku bakla, sinabi mo pa. Ang tatalim ng tingin ng leon sa pintuan nyo kagabi. Kung nakakamatay lang ang tingin nun, paniguradong naging abo na kayo doon sa loob ng kwarto. At saka yung Ann, irap ng irap kay Tita Elsa. Ano pong pinag-usapan ninyo, Tay? May sinabi po ba silang masama laban sa atin? Nagtatanong kasi ang mga taga-kapilya, lalo na si Mang Elizardo. Gusto nilang malaman kung kailan daw ba talaga kayo magpapakasal nitong si Jules. Pagpapakasal? Bakit na po sila nagmamadali? Nasabi niyo na po bang may plano na kami para dyan? Hindi raw kasi magandang tingnan sa mga mata ng mga taga-baryo. Ayon sa aral ng kapilya, isang malaking kasalanan daw na nagsasama sa iisang bubong. Lalo na sa iisang kwarto, ang dalawang taong hindi pa kasal. Nakakabahala raw yun para sa moralidad ng baryo natin. Medyo nagkainitan nga kami ni Elizardo kagabi tungkol dyan, Jules. Sabi ko sa kanya, huwag na silang makialam dahil pamilya natin ito. At tayo nang magdidesisyon kung kailan kayo ikakasal. Buhay natin ito, hindi sa kanila. Pero napakamapilit ng lintik na yon. True. Ang sabi pa nga nung matandang amoy lupa na yon, bilang pinuno ng espiritual na samahan sa baryong ito, tungkulin kong linisin ang namang mansa ng kasalanan na maaari magdala ng sumpa sa ating lugar. Ang kapal ng muka! Sila na nga itong may dala ng sumpa eh. Tapos, anong gusto nilang mangyari ngayon? Gusto ni Elizardo na doon kayo ikasal sa kapilya nila. At dapat daw sa lalong madaling panahon, bago pa man lumaki ng husto ang tiyan ni Sabrina, sila raw mismo ang mag-aasikaso ng lahat ng seremonya at handaan. Nang marinig ko yon, Miss Anne, biglang tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mabilis na pag-ikot ng isip ko sa kung ano ba talaga ang plano nila. Sa panlabas, mukhang concerned lang sila sa moralidad naming dalawa ni Sabrina, pero alam kong may mas malalim at mas madilim silang motibo sa likod ng pagmamadali nilang ito. Imposibleng hindi nila napansin ang mga nakasulat na orasyon ko sa mga hamba ng pinto at bintana kagabi. Ang mga halimaw na tulad nila ay napaka-sensitibo sa ganoong klaseng mahika at proteksyon. Sigurado kung alam na nilang may presensya ng taong may kakayahan sa loob ng bahay ni na Sabrina at gumagawa sila ng paraan para sirain ang mga harang na yon. Nakakatunog na sila na hindi ako simpleng lalaki lang mula sa Maynila. Hindi nga ako nagkamali sa hinala ko, Miss Anne. Hindi nila pinalagpas ang gabing yon para magpadala ng mensahe. Pagsapit ng hating gabi, habang mahimbing na sanang natutulog ang lahat, biglang nag-iba ang ihip
ng hangin. Mula sa malamig na simoy, naging maalinsangan ito at may kasamang napakabantot na amoy. Amoy ng bulok na karne at malansang dugo. Tapos, nagsimula na ang mga kaluskos. Jules, gising ka ba? Naririnig mo ba yun? Diyos ko, nasa labas yata sila ng bintana natin. Shh! Huwag ka maingay. Hindi makakapasok yan dito. Parang pilit nilang pinubuksan ang pinto sa kusina, Jules. Naririnig ko ang pag-uga ng trangka. Aray, Jules, ang sakit. Sabrina, ano masakit? Ang tiyan mo? Oo, parang kinakalimot mula sa loob. Ayoko na. Parang awa niyo na. Ang sakit. Ang sakit. Oo, parang kinakalimot mula sa loob. Ayoko na. Parang awa niyo na. Ang sakit. Ang sakit. Diyos! May aswang sa... Diyos ko, Sabrina, ano ba? Bakit may dugo? Diyos ko, dinudugo ka! Ay, Diyos ko, Pino, ang anak natin, dinudugo. Tulungan niyo kami. Ang daming dugo sa kumot niya. Nang makita ko ang umaagos na dugo sa hita ni Sabrina at ang pamimilipit niya sa sakit, parang may biglang pumitik sa loob ng utak ko. Pagkatapos ay umapaw ang matinding galit sa dibdib ko. Pilit na pinapasok ng halimaw ang bahay para tuluyang sirain ang proteksyong ginawa ko. Takot na takot si Sabrina na halos mawalan na siya ng malay sa tindi ng sakit. Habang walang magawa sina Tatay Pido at Nanay Elsa kundi umiyak at yakapin ang anak nila. Hindi ako papayag. Walang pwedeng manakit sa kanya habang nandito ako. Diyos ko, bakla. Ano gagawin mo? Huwag ka lalabas. Aswang ang nandoon sa labas, bakla ka. Hindi ka action star, baka lapain ka ng mga yan. Bitiwan mo ako, Diyosa. Hindi ako papayag na saktan nila si Sabrina ng harap-harapan. Papatayin ko nga limo na yun. Ano? Diyos! Ano bang... Bantayan niyo si Sabrina. Huwag niyo siyang lilingatan ng tingin. Baka masalisihan tayo. Miss Anne, maski ako, nagulat sa sarili ko. Yung boses ko noon, hindi na ipit. Kusang lumabas sa lalamunan ko ang ganoon kalalim at katapang na tono. Maging si Diyosa ay natigilan at kusa akong binitiwan dahil sa gulat. Wala na akong pakialam. Ang alam ko lang nung mga oras na yon, gusto kong protektahan si Sabrina. Agad akong naglakad papunta sa kusina at hinablot ang itak ni Tatay Pido na nakasabit sa dingding. Ang hindi nila alam, pagkarating pa lang namin sa baryong ito, palihim ko ng inorasyonan at binasbasan ng lahat ng pwedeng maging sandata sa loob ng bahay nila. Umiilaw yon ng kulay asul sa paningin ko, tanda ng basbas ng aking mga ninunong babaylan. Paglabas ko ng pinto, saktong nakatapat ko ang nilalang na pilit sumisira sa dingding ng bahay nila Sabrina. Miss Anne, napakalaki nito. Mukha siyang aso na kasing laki ng isang baka, pero ang mga mata nito ay kulay pulang nagliliyab sa dilim. Puno ng itim na buhok ang buong katawan at ang mga ngipin nito ay kasing tulis ng mga patalim. Umungol ito at akmang dadambahin ako. Iwinasiwas ko naman agad ang itak na may basbas. Nang tumama ang talim nito sa hangin na malapit sa mukha ng aswang, umusok ang balat nito na parang napaso. Napaatungal ito sa sakit at mabilis na tumalon palayo. Nagtatakbo patungo sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Hinihingal ako habang nakatayo sa labas. Hawak pa rin ng mahigpit yung itak. Doon naman eksaktong pumasok sa bakuran namin ang grupo ni na Leon. May mga dalang sulo. Mukhang mga galing sa pagroronda. Jules, anong nangyari dito? Narinig namin ang atungol ng halimaw. Ligtas ba kayo? Ligtas kami, Leon. Naitaboy ko ang halimaw. Kung gusto niyong kabulin, sa banda ron siya tumakbo. Napakaswerte mo, Jules. Bihira ang nakakaharap ng buhay. Sa nilalang na yon. Mabutit nakaligtas ka.
Hindi ito swerte, Leon. Talagang naitaboy ko siya dahil hindi ko hayaang may masaktan sa pamilya ko. Kahit ano pang itsura ng halimaw na yan, kayang-kaya ko siyang patayin kung kailangan. Nakakabilib ang tapang mo Pero isang payo lang, Jules. Sa susunod, hayaan mo na kami mga miyembro ng kapilya ang humarap sa nilalang na yan. Kami ang may basbas ng kaligtasan. Baka kasi sa susunod na harapin mo yan, maubos ng swerte mo. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling makakaharap ko ulit ang halimaw na yan, sisiguraduhin kong papatayin ko na siya at hindi na siya makakatakbo pa. Nagkatinginan kami ng masama ni Leon. Sa pandinig ng ibang tao, baka akalain nilang nag-aalala lamang siya. Pero alam ng kaluluwa ko na hindi yon salita ng isang taong nag-aalala lamang. Isa yung tahasang babala. Pagkaalis nila, agad akong bumalik sa loob. Ligtas si Sabrina. Tumigil ang pagdurugo niya nang maitaboy ko yung aswang. Pero nanatiling takot na takot ang buong pamilya. Mula noon, mas naging komplikado na ang sitwasyon namin. Minsan dahil bukod sa mga atake sa gabi, mas dumalas ang pagbisita ni Leon tuwing umaga. At doon ko naramdaman ang labis na pagkabahala. Dahil napansin ko ang kakaibang interes at pakikipaglapit niya kay Sabrina. Sabrina, nagdala ako ng prutas para sa'yo. Mga sariwang mansanas at mangga. Kailangan mo magpalakas para sa kalusugan mo at ng bata. Nag-alala rin kasi ako sa'yo dahil sa nangyaring pagsugod ng halimaw dito nung nakaraang gabi. Salamat, Leon. Pero hindi mo na kailangang mag-abala. May mga prutas pa naman kami sa loob. Wala yon. Gusto ko lang makatulong. Alam mo, mas mapapanatag siguro ang isip mo kung dadalo ka sa ating mga gawain sa kapilya. May mga panalangin kami roon para sa mga nagdadalang taong tulad mo. Paniguradong magiging payapa ang kalooban mo doon. Ano kaya kung isama kita mamaya? Di na kailangan, Leon. Ayos lang naman ang girlfriend ko. Nandito naman ako. Jules, nandiyan ka pala. Siyempre naman. Nandito lang ako palagi. Di ba, mahal? Ako nang bahala sa mga prutas. Salamat dito, bro. Pero sa susunod, ako nang bibili para sa kanya. Medyo maarte kasi sa pagkain tong nobya ko eh. Ganun ba? Sige, mauna na ako. Sabrina, pag-isipan mong aloko Hindi ko inalis ang pagkakaakbay ko kay Sabrina, kahit noong mawala na si Leon sa harapan namin. Tuwing nangyayari ang ganon, misaan talagang umaapaw ang selos sa sistema ko. Bakla man ako dati sa paningin ng marami, pero kapag nakikita ko si Leon na sinusubukang paamuin at siluin si Sabrina, kumukulo ang dugo ko. Kunwari ay bahagi lang ng pagpapanggap namin ng pag-akbay ko o ang paghawak ko sa kamay niya, pero sa totoo lang, gusto ko lang iparamdam kay Leon na sa akin si Sabrina at wala siyang karapatang lumapit. Ang hindi ko alam, napapansin din pala ni Sabrina ang tila mga pagbabago sa kilos ko. Jules, Nakakairita talaga mukha ng lalaking yun. Nakukuha pa niyang ngumiti, samantalang napakabobo naman niya. Pwisit. ang higpit ng hawak mo sa kamay ko, Jules. Pwede bang kumalma ka? Ay, sorry. Pasensya na. Nadala lang ako ng inis ko. Baka kasi mamaya, pilitin ka pa niyang isama sa lungga nila. Ayos lang. Actually, nakakapanatag nga ng loob ang ginagawa mo. Sa tuwing hinahawakan mo ko ng ganyan sa harap niya, nawawala yung kaba ko kapag malapit si Leon. Pakiramdam ko, totoo talagang poprotektahan mo ako kahit anong mangyari. Bakit? Totoo namang poprotektahan kita, ha? Kaya nga ako sumama rito, di ba? Para malunasan natin yung problema mo. Sana talaga. Totoong lalaki ka na lang. Siguro, ang swerte na magiging nobya o asawa mo. Napalunok ako nang sabihin niya yon. May naramdaman akong mainit na kuryente sa dibdib ko.
Unti-unti kong nakikita na may pagbabago na rin pala sa paraan ng pagtingin sa akin ni Sabrina. Habang tumatagal ang pananatili namin doon, lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa. Madalas kaming magkausap sa gabi, lalo na kapag hindi siya makatulog dahil sa takot na baka bumalik yung halimaw. Jules, gising ka pa ba? Sabrina? Teka, bakit? Sumasakit na naman bang tiyan mo? Oo. Parang pinipilipit yung laman loob ko, Jules. Natatakot ako. Paano kung bigla na lang itong lumabas? Paano kung mamatay ako bago pa ito maalis sa katawan ko? Shh! Huwag mong isipin yan. Hindi ko hahayaang mangyari yan, okay? Magpakatatag ka lang, Sabrina. Ako nang bahalang lumaban para sa'yo. Hindi kita isusuko ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako tumitigil. Humahanap lang ako ng tiyempo para magawa ko ng kontrahin yung ritual na ginagawa nila sa'yo. Salamat. Salamat talaga. Halika. Humiga ka rito sa hita ko. Patutulugin kita. Patutulugin? Paano? Di kakantahan kita. Hinimas ko ang buhok ni Sabrina nang umunan siya sa hita ko. Pagkatapos ay umusal ako ng mga orasyon para pakalmahin ang halimaw sa loob ng sinapupunan niya. Nang makita kong umiiyak pa rin siya dahil sa labis na takot at pagod, hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob, pero sinimulan ko siyang kantahan. Umiyak ka na naman. Pwede bang makita kang nakangiti naman? Hindi na hahayaan pa na laging may luha iyong mga mata. Nandito lang ako. Hindi ka na mag-isa. Kasama mo ako. Sa tuwing ika'y natatakot, maalala mo sana na meron kang ako. Papawiin ang iyong kaba, yayakapin ka hanggang sa gumaan ang iyong dala. Sa tuwing ika'y natatakot, maalala mo sana na meron kang ako. Papawiin ang iyong kaba, yayakapin ka hanggang sa gumaan ang iyong dala.
kasama mo ako. Hindi mo kailangang maging matapang kung di mo na kaya ko ang sandalan. Kahit gaano pa kalayo, kailangang lakbayin. Asahan mong ako'y di aalis sa iyong piling. Yayakapin ka lagi kahit sa dilim. Hindi pababayaan ikaw mag-isa. Balutin man ng matinding lagim, kahit sarili ay iaalay ko pa. Nandito lang ako, dahan na sinta, kasama mo ako. Jules, ang ganda pala ng boses mo. Naku, pinatulog lang kita. Baka umulan bukas dahil sa boses ko. Hindi, totoo. Ang sarap pakinggan. Parang idinuduyan ako. Kapag kasama kita, nakakalimutan kong nasa panganib tayo. Matulog ka na. Nandito lang ako. Babantayan kita buong gabi. Sa mga gabing tulad noon, mas lalo kong naramdaman kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi na lang ito tungkol sa trabaho o sa pagtulong ng isang albularyo sa isang kliyente. Mahal ko na yata siya, Miss Anne. At ang isiping pwede siyang mapahamak ay mas masakit pa kesa sa anumang sugat na pwedeng ibigay sa akin ng mga halimaw. Ngunit habang nagiging matatag ang ugnayan namin sa loob ng bahay, mas lalo namang nagiging malala ang sitwasyon sa labas. Dahil sa hindi pagtigil ng pagpaparamdam ng halimaw gabi-gabi, nagsimula ng magsalita ang mga taong kampi sa kapilya. Lalo silang naging mapanghusga. Kaya hindi na tayo tinatantanan ng kamalasan dito sa banyo eh. May mga makasalanan kasi tayong kasama. Ay, sinabi mo pa, Aling Melody. Halos gabi-gabi na tayong ginugulo ng halimaw na yan. Ay, nagagalit ang langit sa kanila. Paano may kasama pa silang bakla dyan sa loob? Yang pamangkin ni Pito, nakaw, salot sa baryo. Dinudumihan nila ang malinis sa pamumuhay natin dito. Kung sa kapilya sila nababalagi, sana ligtas na tayong lahat. Mga buwisis na chismosang to. Tuwagin mo naman akong salot. Kung may salot dito, yung mga mukha nilang parang hindi naman lang naaambunan ng biyayang kagandahan. Pigilan niyo ako. Gusto kong sabuyan ng kumukulong mantika ang bunganga ng mga yan. Pabayaan mo sila, Diyosa. Yan ang gusto ni na Leon. Ang magalit sa atin ang buong baryo para mawalan tayo ng kakampi. Ganyan nila nakukontrol ang isip ng mga tao. Halos isumpa na kami ng buong baryo, Miss Anne. Unti-unti na kaming napag-iinitan. Hindi na lang aswang sa gabi yung kalaban namin, kundi pati na rin ang mga taga-baryong nabulag na ng maling pamumuno ng kapilya. Parang unti-unti na kaming kino-corner sa isang napakaliit na espasyo. Wala kaming malapitan at kami-kami na lang ang magkakampi. Ay, pero nakakagigil talaga yung mga yun eh. Kung makapagsalita sila, para sila ang may-ari ng moralidad sa mundong ito.
Porque ganito tayo, salot agad. Alam mo, noong sinaunang panahon, bago pa man tayo sinakop ng mga Kastila, dala ng relihiyon at paniniwala nila, hindi naman ganyan ang tingin sa mga katulad natin. Ang mga lalaking kumikilos o kung manamit ay parang babae, hindi itinuturing na makasalanan o kahiya-hiya. Talaga, Jules? Paano sila titingnan kung ganon? Iginagalang sila, Sabrina. Marami sa kanila ay tinatawag na mga babaylan. Sila ang nagsisilbing espiritual na pinuno, mga manggagamot at tagapayo ng kanilang mga komunidad. Sila ang may direktang koneksyon sa mga anito sa kalikasan, kaya itinuturing silang makapangyarihan. Bongga pala tayo noon, te. Akala ko talaga noong pa man ay api-apihan na tayo. Why hindi Diyosa? Sa katunayan, ayon sa kwento ng lola ko, ang ilan sa mga ninuno namin ay mga kilalang babaylan sa kani-kanilang tribo. Ipinanganak kaming may dalang tungkulin. Ang maging tulay sa pagitan ng mundo natin at ng mundo ng mga espiritu. Kaya itong nararamdaman ko, itong kakayahan kong makakita ng hindi nakikita ng mga normal na tao, alam kong hindi ito sumpa. Pamana ito, galing sa mga ninuno ko. Kaya pala, ganun ka nalang katapang na harapin ang mga nangyayari dito. Ngayon ko lang naintindihan na malalim palang pinaghuhugutan mo. Salamat talaga, Jules, ha? Salamat. Kasi ikaw ang naging pag-asa ko. Nakita ko sa mga mata ni Sabrina ang paghanga habang nagkukwento ako tungkol sa aking pinagmulan. Sa mga sandaling yon, parang pansamantalang nawala ang takot niya. Ngunit alam ko na hindi sapat ang mga kwento para iligtas kami sa panganib na paparating. Kailangan ko nang sabihin sa kanila ang lahat ng nalaman ko mula sa aking mga palihim na investigasyon. Hindi nila alam mula nang dumating ako sa baryo. Hindi naman ako tumigil na maghanap ng lunas sa nangyayari kay Sabrina. Gumagawa ako ng sarili kong mga ritual at orasyon para mabigyang linaw ang tunay na kulay ng grupong yon sa kapilya. Nanahimik lang ako dahil ayokong mapahamak siya. Pero ngayong sigurado na ako sa lahat, kailangan ko nang sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman ko. Siya nga pala, may kailangan kayong malaman. Sa tingin ko, ligtas nang sabihin to sa inyo ngayon. May kinalaman ito sa halimaw na nasa loob ni Sabrina. Ano yun, Jules? Tinawas ko yung piraso ng balat na nakuha ko noong makalaban ko ang halimaw sa labas nung nakaraang gabi. Anong nalaman mo, iho? Ang relihiyosong grupong yan na dumating dito, hindi sila mga ordinaryong tao. Sila ay mga aswang na sumasamba sa sarili nilang Panginoon. Ang layunin nila ay hindi para magligtas ng kaluluwa, kundi para magparami ng kanilang uri. Hoy, Diyos ko, ibig mong sabihin, ang mga nakakasalamuhan natin sa kapilya ay mga halimaw? Sila mismo ang mga halimaw na yun! Opo, Nanay Elsa, check na check yan. Gaya ng sabi ko noon, ginagamit nila ang mga ritual para magpasok ng mga espiritu sa katawan ng tao. Ang mga taong yun ang nagsisilbing sisidlan o vessel para magkaroon ng pisikal na anyo ang mga nilalang na katulad nila. Pero, bakit sa dami ng deboto nila? Ako ang ginawa nila ng ganito, Jules. Pinili ka nila dahil malinis ka, Sabrina. Virgin ka. At ayon sa mga lumang paniniwala, ang mga katulad mo ang pinakamagandang sisidlan dahil walang bahid ng kamunduhan ang iyong espiritu. Bukod pa doon, malaki ang pagkagusto sa iyo ni Leon. Gusto niyang ikaw ang magluwal ng susunod na pinuno nila. Mahayop talaga Leon din yan. Kaya pala palaging may dalang pagkain kapag bumibisita rito. Yun ang mga pagkaing ibinibigay niya. May orasyon yon. Orasyon para mapasunod si Sabrina. At ang lahat ng miyembro ng pamilyang ito na hanggang ngayon ay nagmamatigas pa rin sa kanilang utos. Oh, Diyos ko, kaya pala pinagbabawalan mo kaming kainin ng kahit anong ibigay sa atin ni na Leon.
Habang nagsasalita ako, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanang ibinubunyag ko sa kanila. Ang mga aswang na miyembro ng kapilya ay ang mga espiritu rin yun na nagkaroon na ng pisikal na anyo. Sila ang lahing matagal nang pinabagsak ng aming mga ninunong babaylan bago pa man dumating ang mga Kastila. Noon, pinuno sila ng malalaking pamayanan ng kanilang uri. Ngunit ngayon, sinusubukan nilang ibalik ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkalat sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ang baryong ito ang napili nilang maging sentro ng kanilang muling pagkabuhay. Hindi na tayo pwedeng maghintay lang dito. Alam ko na ang plano nila. Ang susunod na ritual ay gagawin sa loob mismo ng kapilya kapag kabilugan na ng buwan. Anong dapat namin gawin, Jules? Handa kaming lumaban para kay Sabrina. Kailangan nating unahan sila. Hindi tayo susugod ng walang proteksyon. Gagawa ako ng mga anting-anting para sa inyong lahat na gawa sa tanso at mga espesyal na ugat na nakuha ko sa gubat. At paano naman si Sabrina? Paano ba ilalabas yung halimaw sa loob niya nang hindi siya napapahamak? Yan ang pinakamahirap na parte. Kailangan nating isagawa ang isang ritual ng pagpapasukan ng espiritu. Pero magagawa lang natin yon kung mahuhuli natin ang isa sa kanila ng buhay para magsilbing palit ulo. Gagawin ko ang lahat, Jules. Basta mawala na itong nasa loob ko. At matigil ang kasamaan nila rito sa baryo. Simula bukas, maghahanda na tayo. Walang lalabas ng bahay. Tatakpan ko ang lahat ng mga bintana at pintuan ng mas matibay na mga orasyon. Kapag naramdaman nilang gumagawa tayo, Kitang-kita ko ang determinasyon sa kanilang mga mukha. Ngunit, alam ko na ang labang yon ay hindi magiging madali. Ang kapangyarihang kinakaharap namin ay mas matanda pa sa aming lahat. Habang inihahanda ko ang mga gamit para sa ritual, tiningnan ko si Sabrina. Ano man ang mangyari, hinding-hindi ko hahayaang mapahamak siya sa gagawin ko. pero bago tayo sumugod, kailangan nating bawasan ang mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi natin kayang kalabanin ang buong baryo kung lahat sila ay bulag na sumusunod kina Leon at Elizardo. Paano natin gagawin yun? Kulang na lang isunugin nila itong bahay na ito sa tindi na galit nila sa atin. Gagamitin natin ang katotohanan. Diyosa, bantayan mo si Sabrina. Lalabas ako. Mag-iingat ka, Jules. Makasaktan ka nila sa labas. May dala akong proteksyon, Sabrina. Huwag kang mag-alala sa akin. Lumabas ako ng bahay ng walang dalang armas kundi ang mga ebidensyang naipon ko. Nakita ko agad si Anne na nakatayo sa di kalayuan, tila nagmamasid. Siya ang pinakamadaling target dahil alam kong may pagtingin siya sa akin. Kailangan kong gamitin ang paghangang yon para makuha ang tiwala niya at gawin siyang tulay para sa iba pang mga taga-baryo. Kung mapapaniwala ko ang pinakamatinik na tsismosa sa baryo, mabilis nakakalat ang pag-aalinlangan laban sa kapilya. Oh, Jules, bakit ka lumabas? Hindi mo ba alam na pinag-uusapan na kayo sa kapilya? Sinasabi ni Leon na kailangan na kayong palayasin dito para luminis ang baryo. Ann, lumapit ka rito. May gusto akong ipakita sa'yo. Isang bagay na hindi nila sinasabi sa inyo sa loob ng kapilyang yan. Ha? Ano ba yan? Bakit parang ang seryoso mo naman? Nakikita mo ba to? Hmm? Ito ang nakuha namin sa halimaw na umatake sa amin. Amuyin mo. Amoy na amoy ba ang insensong ginagamit ni na Leon sa tuwing may sermonya? Oo. Eh bakit ganito? Bakit amoy simbahan ng balat ng halimaw? Dahil ang halimaw na kinatatakutan ninyo at ang mga taong sinasamba ninyo sa kapilya ay iisa. Ann, Hmm.
tingnan mo itong listahan ng mga nawawalang tao sa kabilang baryo. Lahat sila pumasok sa grupong yan at hindi na muling nakita. Hindi. Hindi totoo yan. Mabait si Leon. Iniligtas niya kami sa kamalasan. Ann, hindi ka ba nagtataka na buwat nang dumating sila rito, halos wala nang ibang nakakapasok dito sa baryo ninyo? Wala na ring ibang nakakalabas kung walang paalam sa kanila. Bukod doon, halos sila na rin ang kumukontrol at nagtatala ng patakaran dito sa baryo. At kasabay ng pagdating nila ay ang pagdating din ng halimaw dito. Lahat ng yun, Ann, ay dahil may balak sila sa inyo. Hindi. Hindi totoo yan. Ni minsan ba, hindi kayo nagtaka kung saan sila galing at sino talaga sila? Ann, tingnan mong mga mata ko. Naniniwala ka ba sa akin? Sa tingin mo ba magagawa ko kayong lokohin? Ang ganda-ganda mo. Para maging pagkain lang ng mga aswang na yan. Maganda? Ako? Ang sabi ng baklitang pinsan ni Sabrina, mukha raw akong... Huwag mo siyang intindihin, Ann. Para sa akin, maganda ka. Kaya nga gusto kong tulungan ang baryong ito para hindi kayo tuluyang makuha ng mga halimaw na yan. Ayoko sanang ang mga gaya niyong magagandang babae, ikaw at si Sabrina ay maging biktima lang ng mga halimaw na yan. Pero Jules, Magtiwala ka sa akin, Ann. Hindi kita lulukuhin. Hindi naman ako mukhang manloko, hindi ba? hindi. Hindi nga. Jules, ano bang kailangan kong gawin? Sabihin mo sa ibang tungkol sa nalaman mo ngayon. Gaya ng inaasahan, mabilis na kumagat si Ann sa pain ko. Nakita ko mula sa bintana ng bahay na nakatingin si Sabrina. Baka sa mukha niya ang selos habang nakikita kaming magkausap ni Ann. Hindi ito ang oras para sa pagsiselos pero alam kong kailangan ko tong ayusin mamaya. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang paghahasik ng duda sa mga taga-baryo. At hindi ako nabigo. Sa loob lamang ng ilang araw, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga taong dati ay sumisigaw ng salot ay nagsimula ng magbulungan at nagmasid ng may pagdududa sa mga miyembro ng kapilya. Yun din ang dahilan kaya mabilis silang nasilo sa mga salita ni na Leon. Masyado silang madaling utuin. Kaya yun ang ginamit ko para mapaniwala ko naman sila sa sinasabi ko. Buti na lang pala, hindi naman talaga lahat ay ganoon kalalim ang debosyon sa kapilya. May mangilan-ngilan pa rin nakikisabay lang sa nangyayari. At ang iba ay matagal na rin nagdududa. Pero walang lakas ng loob na magsalita kung hindi pa kami nagsimula ng usapin. Mukhang nakuha mo ang loob ni Ann, Jules, ah. Kaya lang, masyado yata siyang natuwa sa pagtawag mo sa kanya ng maganda. Kailangan ko siyang kumbinsihin, Sabrina. Siya lang ang pakikinggan ng mga kapwa niya chismosa rito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin makukuha ang suporta ng ilan sa mga tao dito sa baryo. True. Nakita ko kanina si Aling Melody. Hindi na pumunta sa misa ni Mang Elisardo. Parang natakot yata sa sinabi ni Ann tungkol sa amoy ng balad ng aswang. Maganda yan. Bukas, bago ang kabilugan ng buwan, titipunin natin ang mga lalaking handang lumaban. May dala akong mga pangontra na isasaboy natin sa kapilya. Alam na rin ni Leon ang tungkol sa pag-aaklas. Kaya kailangan na nating maganda. Totoo yan. Kaya nga hindi na rin natatakot sina Elizardo na magpakita ng tunay nilang ugali. Ilan sa mga kabaryo nating hindi dumalo sa misa ang pinuntahan nila sa mga bahay at pinagbantaan. Sinasabi ko na nga ba eh. Malapit na kasi ang oras nila. Kaya nagkukumahog na ang mga yan na makalikom ng lakas at dagdag puwersa. Sa kabilugan ng buwan kasi sila nagpapalakas. Dahil yun din ang araw na pinakamahina sila. Handa na ang mga itak namin, Jules.
Lalagyan mo na lang ba ito ng basbas? Opo, Tatay Pido. Hindi lang itak ang kailangan natin. Kailangan natin ng sulo at apoy. Ang apoy ang kaisa-isang bagay na hindi nila kayang labanan. Yan ang pinakaiiwasan nila. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang hangin ay mabigat at amoy bulok na karne. Sa labas ng bahay ni na Sabrina, hindi na mga kaaway ang naghihintay, kundi ang 10 lalaki mula sa baryo na pinamumunuan ni na Tatay Pido at Josa. Bit-bit nila ang mga sulo at mga itak na binasbasan ko ng orasyon. Habang si Ann naman ay nasa likuran, tinitiyak na ang mga kababaihan ay mananatili sa loob ng kani-kanilang mga bahay. Panahon na para tapusin ang paghahari ng mga aswang sa baryong ito. Sumugod kami sa kapilya ng gabing yon pero inabutan namin sina Leon na papunta rin pala sa bahay ni na Sabrina. Nagpang-abot kami sa harap ng kapilya. Pito, ibigay ninyo sa amin si Sabrina. Ang batang nasa loob niya hindi para sa inyo. Para sa amin siya. Wala kaming ibibigay sa inyo, Elisardo! O kung sino magkayong mga demonyo kayo! Mga walang iya kayo! Pinaniwala niyo kami na anak ng albularang yan ang batang ipinagbubuntis ni Sabrina. Ngayon, alam na namin ang totoo. Nagtagumpay kami sa ritual. Ang nasa loob niya ay ang halimaw na magiging susunod naming pinuno. Ang halimaw na ako mismo ang nagtanim sa loob ng kanyang katawan. Leon! Tapos na ang laro ninyo. Alam na ng buong baryo kung ano talaga kayo. Ang kapilyang ito ang magiging libingan ninyo ngayong gabi. Akala mo ba? Ang isang katulad mo ay kayang pigilan ang pagbabalik ng aming lahi? Kami ang dating hari ng lupang to. At ang mga babaylan ang nagpabagsak sa inyo noon. Ngayon, uulitin namin ang kasaysayan. Sugod! Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga lalaki ng baryo ay sumugod dala ang kanilang mga sulo. Ang mga miyembro ng kapilya ay nagsimulang magbago ng anyo bilang mga aswang. Ang kanilang mga balat ay bumubuka, ang mga kuko ay humahaba, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pula. Pero dahil sa mga anting-anting na ibinigay ko, hindi sila makalapit ng direkta sa mga tao. Bawat saksak ng itak na may basbas ay nagdudulot ng itim na usok sa kanilang mga katawan. Habang nagkakagulo sa labas, pumasok ako sa loob ng kapilya kasama si Sabrina para isagawa ang huling ritual. Sabrina, humiga ka sa gitna ng altar na ito. Bilis! Huwag kang matatakot. Kahit anong marinig mo. Tandaan mo, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Diyos, ang sakit. Parang may gustong kumawala sa loob ko. Inumin mo ito. Sabrina, ngayon na! Ano to, Diyos? Ang pait! Ako! Ang sakit! Diyos! Labas! Lumabas ka sa kanya, demonyo ka! Sige, Sabrina, isuka mo! Isuka mo ang halimaw na nasa sinapupunan mo! Isang nakakangilong tili ang umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Isang itim na anino ang dahan-dahang lumabas mula sa bibig ni Sabrina. May anyo itong hindi maipaliwanag, parang tumpok ng mga uod na naging hugis bata. Sa labas narinig ko ang huling hiyaw ni Leon nang masunog siya sa sulo ni Tatay Pido. Sa loob itinusok ko naman ang tansong kutsilyo sa nilalang na isinuka ni Sabrina. Nagliyab ito ng asul na apoy hanggang sa maging abog. Sa wakas, ang Ay, Sabrina! Sabrina, gising! Tapos na. Wala na siya. Diyos, ang gaan na pakiramdam ko. Diyos ko, salamat. Ligtas ka na.
Halika! Lumabas na tayo. Jules! Bilisan mo! Marami nagsugat ang mga kabaryo natin. Susunugin na namin itong kapilya gaya ng bilin mo. Tay Pido, pakialalayan ho si Sabrina. Ako nang gagawa ng huling pag-atake sa mga walang iyang yan. Salamat sa Diyos at ligtas ka na, anak. Salamat sa iyo, Jules. Utang namin sa iyo ang buhay ng anak ko. Habang pinanonood ko silang magkayakap, naramdaman ko ang pagkawala ng bigat sa aking dibdib. Ang dilim na nagkubli sa likod ng relihiyon ay tuluyan ng nalipol. Matapos naming tupukin sa apoy ang kapilya. Tiningnan ko si Sabrina at sa pagkakataong ito alam kong hindi lang ang kanyang buhay ang nailigtas ko. Nailigtas ko rin ang sarili ko mula sa pagtatago. Mabilis ang mga naging huling pangyayaring yon. Dahil yun naman talaga ang binalak kong gawin. Pinatagal ko ang pananatili ko kina Sabrina upang unti-unti ay maaral ko kung kailan at ano ang kahinaan ng mga kalaban, ng tahimik at walang ibang nakakaalam kundi ako. Ang mga orasyong inilagay ko sa bahay ni na Sabrina ay mga orasyong hindi lang pumoprotekta sa buong pamilyang nakatira doon, kundi nagpapahina rin sa mga nilalang na may masamang balak sa kanila. Yun ang dahilan kaya hinayaan kong magpabalik-balik sina Leon sa bahay ni na Sabrina sa loob ng ilang linggo. Bawat dalaw ng miyembro nila sa bahay na yon, bawat pagtatangka nilang makapasok, lahat yon ay kasama sa plano ko. Kaya hindi na ako nahirapan pa na makipaglaban kami sa kanila dahil mahihina na sila sa pagkakataong yon. Ginaya ko lang ang gawain nila. Kung sila, ginamit nila ang kapilya bilang lugar ng pagpapalakas, ginamit ko naman ang bahay ni na Sabrina upang doon sila unti-unting manghina nang hindi nila nalalaman. Dahil doon sa harap ng mga taga-baryo noon, nang matupok ang kapilyang naging pundasyon ng mga halimaw, kasabay ding naabo ang mga aswang na noon ay inakala nilang magliligtas sa kanilang mga kaluluwa. Mukhang maayos ang pakiramdam mo, Sabrina. Nakakabangon ka na ng hindi nahihilo. Oo, Jules. Salamat sa huling inuming binigay mo kanina. Parang gumaan na talaga ang buong katawan ko pati ang isip ko. Mabuti naman. Kailangan mo nilang ubusin ang mga pinakukulo ang herbal medicine si Nanay Elsa para tuluyang bumalik ang lakas mo. Jules, tungkol nga pala sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Kung wala ka, baka wala na rin ako ngayon. Ginawa ko lang ang dapat, Sabrina. Pero may isang bagay akong gustong aminin sa'yo. Hindi ko na ito kayang itago pa ngayon. Lalo na tapos na ang gulo. Ano yun? Parang seryoso ka yata ngayon. Nung una akong dumating dito, ang tanging nasa isip ko lang ay ang tapusin ng misyon ko bilang albularyo. Pero habang tumatagal na kasama kita, nagbagong nararamdaman ko. Hindi na lang ito tungkol sa misyon ko. Ang totoo. Sa gitna ng payapang hapong yon, matapos ang ilang linggong kaguluhan, nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Sa lahat ng panahong magkasama kami sa gitna ng takot, sa bawat panganib na hinarap namin at sa mga simpleng pag-uusap namin sa gabi habang nagbabantay ako sa kanya, totoong nahulog na pala ang loob ko kay Sabrina. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagtatago sa likod ng anumang pagpapanggap. Hindi ko na kailangang maging psychic o babaylan sa harap niya. Gusto kong makilala niya ang tunay na Jules. Jules? Totoo ba ang sinasabi mo? Akala ko kasi... Akala mo ay hanggang kaibigan o tagapagtanggol mo lang ako. Sabrina, kung papayagan mo ako, gusto kitang ligawan. Gusto kong patunayan sa iyo na seryoso ako sa nararamdaman ko. Hindi bilang albularyo, kundi bilang isang lalaki nagmamahal sa iyo. Hindi yun, Jules. Ang totoo kasi niyan, hindi ba't
Bakla ka? Kaya nga hindi ako umaaming gusto rin kita. Ibig bang sabihin yan ay binibigyan mo ako ng pagkakataon? Huwag kang mag-alala, Sabrina. Confused lamang ako sa pagkalalaki ko noong hindi pa kita kilala. Pero ngayon, sigurado na ako. Ikaw lang naman ang nagpatibok ng puso ko eh. Talaga? Ay, bongga! Sabi ko na nga ba, may something na namumuo sa inyong dalawa eh. Nakakaloka ka, Jules. Unang beses pa lang na nakita mo si Sabrina, alam kong may something ka na eh. Diyos, kanina ka pa ba nakikinig dyan? Okay, hindi naman masyado, te. Sakto lang doon sa parting, gusto kitang ligawan. Oh my God, Jules! Congrats! Talagang natomboy ka na nga sa pinsan ko. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan, pero naging matatag ang pundasyon ng aming relasyon. Sa kabila ng lahat ng kakaibang pangyayaring pinagdaanan namin, doon nagsimula ang isang pagmamahalan na hindi namin inaasahang mabubuo sa gitna ng isang nakakatakot na karanasan. 3 taon din kaming naging magkasintahan ni Sabrina. Sa loob ng 3 taong yon, dumaan kami sa normal na proseso ng pagliligawan, pagkilala sa isa't isa, at pagbuo ng mga pangarap na malayo sa mundo ng mga aswang at kababalaghan. Inaalay ko sa iyo ang kamay ng anak ko, Jules. Alagaan mo siya, gaya ng pag-aalaga mo sa amin noong oras ng panganib. Pangako, Tatay Pido, hindi ko siya pababayaan. Napakasaya ko na kayong nagkatuluyan, mga anak. Salamat po, Nanay Elsa. Kayo nang naging pangalawang magulang ko rito sa probinsya. O siya, you may now kiss the bride daw, sabi ni Father. Ang dami pong etchas dyan eh. Sige na, Jules. Ikinasal kami ni Sabrina sa mismong baryo kung saan kami nagkakilala. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sa kapilyang nasunog, kundi sa isang maliit at payapang simbahan na itinayo ng mga taga-baryo matapos silang magising sa maling paniniwala. Hanggang ngayon, dito pa rin kami namumuhay ng payapa sa probinsya. Nagtayo kami ng maliit na negosyo ni Sabrina, gamit ang perang naipon ko noong sa Maynila pa ako nagtatrabaho. Si Josa naman ay nagpa siyang bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang buhay niya doon, pero madalas siyang bumibisita rito kapag bakasyon. Muli nang bumalik ang sigla ng aming baryo. Ang dating liblib at nakakatakot na lugar ay isa na ngayong modernisadong komunidad. Halos nakalimutan na rin ng mga tao ang naging karanasan nila noon sa ilalim ng pamumuno nina Leon at Elizardo. Para sa kanila, isa na lang itong kwentong bayan na ikinukwento sa mga bata para hindi magpagabi sa labas. Ngunit para sa akin, ito ang naging dahilan para mahanap ko ang tunay kong pagkatao at ang babaeng makakasama ko habang buhay. Dito na nagtatapos ang aking kwento, Miss Anne. Maraming salamat sa kwentong takip sinim sa pagkakataong maibahagi ang karanasang ito. Ako muli si Jules at ito ang aking kwento. Sa mundong puno ng mga aninong nagtatago sa likod ng mabubulaklak na salita, mahirap nang kilalanin kung sino ang tunay na tagapagligtas at kung sino ang tunay na halimaw. Ang kwentong ito ni na Jules at Sabrina ay hindi lamang isang paglalakbay sa gitna ng mga aswang at sinaunang ritual. Ito ay isang salamin ng ating sariling pakikipagsapalaran sa paghahanap ng katotohanan. Minsan, ang pinaka-nakakatakot na kalaban ay hindi yung may mahahabang kuko o nagbabago ng anyo sa gabi. Ang pinakamapanganib na halimaw ay ang mga mapagpanggap, ang mga taong ginagamit ang pananampalataya at ang ating mga kahinaan upang tayo ay makontrol at maging sisidlan ng kanilang mga pansariling hangarin. Tulad ng mga taga-baryo,
Madalas tayong napapaniwala ng mga huwad na pangako dahil sa tindi ng ating takot. Ngunit ang takot ay parang isang madilim na silid. Kapag nasanay ka ng nakapikit, hindi mo mapapansin na nasa kamay mo na pala ang susi para lumabas. Sa katauhan ni Jules, nakita natin ang isang kakaibang uri ng katapangan. Ipinakita niya na ang pagiging iba sa mata ng lipunan ay hindi isang kapansanan, kundi isang natatanging lakas. Ang kanyang pagkatao bilang isang babaylan ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagtanggap sa kung sino tayo. Hindi kailangang maging perpekto para makagawa ng tama. Minsan, ang kailangan lang ay isang pusong handang manindigan para sa taong mahalaga sa kanya. At para kay Sabrina, siya ang patunay na ang kalinisan ng loob ay isang matibay na pananggalang. Sa kabila ng pagtatangkang dungisan ng kanyang pagkatao at gawin siyang instrumento ng kadiliman na naig ang kanyang kalooban. Ang pag-ibig na nabuo sa gitna ng krisis ay hindi isang aksidente. Ito ay gantimpala sa dalawang kaluluwang tumangging magpasakop sa dilim. Hindi nagtatapos ang kwento sa pagsunog sa kapilya. Nagsisimula ito sa bawat pintuan at bintanang muling binubuksan ng walang pag-aalinlangan. Mga mahal naming tagapakinig, naway magsilbing aral sa atin ang kwentong ito. Huwag nating hayaang mabulag tayo ng mga mapanlinlang na sistema. Maging mapagmatsyag, maging matapang, at higit sa lahat, maging tulay tayo ng proteksyon para sa isa't isa. Dahil sa dulo ng gabi, ang tanging nagtataboy sa dilim ay ang liwanag ng katotohanan at ang init ng tunay na pagmamahalan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kapalarang ito ni na Jules at Sabrina. Sana ay baunin ninyo ang aral ng tapang at pag-asa sa inyong pagtulog. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mga lihim ng